Si Yukari ay isang walang kwentang simp na ang tanging layunin sa buhay ay palakpakan ang kanyang childhood crush. Gayunpaman kapag pilit siyang inatasan ng gobyerno ng isang kakatwang asawa, ang tanging solusyon niya ay ang palakpakan ang dalawang babae nang hindi nalaman at sinisira ng gobyerno ang kanyang buhay. Yukari? Nagsimula ang lahat sa pagpasa ng gobyerno ng batas sa paggawa ng mga posporo upang malutas ang krisis sa mababang rate ng kapanganakan. Sa sandaling tumanda ang mga mamamayan, hihirangin sila ng gobyerno ng isang kasosyo na ginagawang ilegal para sa kanila na makahanap ng pag-ibig sa kanilang sarili. Bilang isang walang pag-asa at walang kapantay na romantiko, gusto ni Yukari na sumalungat sa sistema upang pasimplihin ang kanyang matagal ng crush si Misaki. Ngunit wala siyang mga ball ang kinakailangan para direktang magtapat sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinag-uusapan ng mga kaibigan ni Yukari kung ano ang masamang tao na si Misaki at kung gaano sila kaswert kung mapapangasawa nila siya. Pinag-uusapan nila kung gaano na siya katanda para magpakasal pero wala pa siyang natatanggap na marriage notice mula sa gobyerno. Sa bahay, inisip ni Yukari ang 5 taon na ang nakakaraan at kung paano niya minahal si Misaki mula noong araw na una niya itong nakita. Isang araw nahihirapan siya sa kanyang lapis dahil halos tapos na ang pambura at pagkatapos ng hindi mabilang na oras ng mental gymnastics, naglakas loob si Yukari na hatiin ang sarili niyang pambura sa kalahati at ibigay ang kalahati sa kanya, natatakot na tanggihan niya ito. Ngunit sa kanyang sorpresa, kinuha ni Misaki ang pambura at nilapitan pa siya para bumuulong ng matamis na pasasalamat sa kanyang tainga na naging dahilan upang siya ay naging parang isang mag-aaral sa harap ng kanyang idolo na crush. Iniisip niya ang lahat ng ito at napagtanto na wala siyang masyadong oras sa pagdating ng kanyang kaarawan. Sa loob ng ilang araw, opisyal na ginagawa siyang karapat-dapat para sa kasal, kaya kailangan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Misaki bago noon. At kaya sa susunod na araw, nilapitan ni Yukari si Misaki na kasama ng kanyang mga kaibigan at pinigilan siya ng 1 minuto at hiniling ni Misaki sa kanyang mga kaibigan na magpatuloy nang wala siya. Ipinakilala ni Yukari ang kanyang sarili na nagpapaalala sa kanya na magkaibigan sila noong elementarya, ngunit hindi matindaan ni Misaki na nakilala siya. Pinapatay ang lahat ng kumpiyansa ni Yukari. Tumalikod si Misaki sa isang huling pagsiklab ng kumpiyansa. Sinigawan siya ni Yukari na salubungin siya sa parke ng kanilang lumang paaralan sa alas 6 ng gabi at pagkatapos ay tumakbo paalis sa pag-aakalang nagawa niya ang itinakda niyang gawin. Gayunpaman, mabilis siyang napakumbaba nang lumipas ang 4 na oras at wala pa ring palatandaan ng Misaki, kaya nagsimula siyang magtayo ng mga sinaunang burial mound sa sandbox upang magpalipis ng oras. Hindi nagtagal, dumating ang isang patrol officer at sinabi sa kanya na alas 10:30 na sa puntong iyon at dapat na siyang umuwi dahil isa siyang walang kasama at wala pang gulang na brat. Nang sa tingin niya ay nawala na ang lahat ng pag-asa at nagsimulang maglakad pauwi, tumakbo si Misaki sa likuran niya humihingal at pinigilan siya nagtanong tungkol sa mga burol na ginawa niya. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang nerdy monologue tungkol sa kanilang kasaysayan na nagpatawa kay Misaki at nagkomento siya sa kung paano siya hindi nagbago kahit kaunti at nagpapaalala sa kanya ng kanyang madamdamin na proyekto sa kasaysayan sa burial mound ilang taon na ang nakalipas. Nagulat si Yukari dahil sinabi sa kanya ni Misaki na hindi niya siya naaalala at inamin ni Misaki na siya ay nagsinungaling. Sa wakas, pinalaki ni Yukari ang isang pares at ipinagtapat kay Misaki na gusto niya siya na nagpaiyak sa kanya habang hinuhugot niya ang kalahati ng pambura mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas at naging malinis ang pagkagusto niya kay Yukari. Sobra-sobra para sa simpleng hawakan at niyakap niya ito ng mahigpit habang humihikbi at sinasabing mahal niya siya. Pagkatapos nito ay naging freak si Misaki at sinabihan siya na dapat silang maghalikan dahil magkasama sila at pagkatapos ay sumandal para makapagsimula ang dalawa sa pakikipagbuno ng dila. Gayunpaman, ang kanilang make-out sesh ay nagambala ng isang nakakapinsalang abiso sa email habang ang orasan ay umabot sa alas 12 at binuksan ito ni Yukari upang malaman na ang kanyang kapareha ay napili para sa kanya at pagkatapos ay sumisigaw sa tuwa nang malaman niya na ang kanyang magiging asawa ay si Misaki. Walang sino man sa kanila ang makapaniwala sa himala, ngunit pagkatapos ay biglang nag-off ang telepono ni Yukari at 2 empleyado ng gobyerno na nagngangalang Keijo at Metoy ang nagpakita upang iabot kay Yukari ang kanyang liham ng kasal na nagdulot sa kanya ng busol dahil dapat siyang magpakasal sa isang sisiw na nagngangalang Lilina mula sa kanyang lungsod. Ang mga empleyado ng gobyerno ay hindi nakikinig sa kanyang mga protesta at sabihin lamang sa kanya na ang kanyang telepono ay maaaring nag-glitch bago lumakad palayo. Nang muli silang mag-isa, pinipigilan ni Misaki ang mga luha at sinabi sa kanya na ang ilang minuto nilang pagsasama ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na maging masaya sa susunod na 7 dekada at umaasa siyang ganoon din ang naramdaman ni Yukari bago tumakbo.
Gayunpaman hinahabol niya ito hanggang sa magdamag at niyakap siya na ipinapahayag na gusto niyang gugulin ang kanyang buhay kasama siya at wala ng iba. Samantala natanggap ni Lilina ang abiso ng kasal kapag siya ay nagising at nagtataka kung anong uri ng tulala ang pinangalan ng Yukari at kung anong uri siya ng tao. Kinabukasan plano ng mga magulang ni Lilina na makilala ang kanyang magiging asawa at ang kanyang pamilya at inayos pa nga ng tatay ni Yukari na si Yuji na magpahinga siya sa paaralan dahil mas mahalaga ang kanyang kasal. Gayunpaman hindi sinunod ni Yukari ang kanyang pamilya at sa halip pumasok siya sa paaralan kung saan tinanong siya ng kanyang mga kaibigan sina Yuyusok at Deki kung bakit siya naroon na sinagot niya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang panunumpa na hinding-hindi magpapakasal na ikinagulat nilang lahat. Nangangatuwiran sa kanya si Yuyusok na nakikigulo lang sila at ang pagkontra sa gobyerno ay katawa-tawang ilegal at higit pa rito kailangan niyang isipin ang kanyang kinabukasan gaya ng mga akademiko. Hindi nagtagal tinawag siya ng kanyang homeroom teacher sa staff room at sinabihan siyang bumalik sa bahay at nang lalabas na siya ng silid sumirit si Misaki sa kabilang bahagi ng pinto at hiniling na kausapin siya. Tinanong niya siya kung bakit siya pumasok sa paaralan at nang sumagot siya na mahal niya siya nagalit siya at sinabi sa kanya na ang kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi ay isang bagay na dapat lamang manatili sa kanyang mga alaala at dapat niyang puntahan ang kanyang bagong asawa at nag-aatubili sumang-ayon siya nang tumakbo si Misaki pagkatapos sabihin sa kanya na kinasusuklaman niya ito. At kaya pumunta si Yukari sa inn kung saan dapat magkita ang mga pamilya at muntik na siyang mawala ng malay matapos makita kung ano ang masamang si Lilina na pumangalawa sa kagandahan pagkatapos ni Misaki. Kasama niya ang kanyang ina si Kid at ang kanyang ama si Yoshiro habang sina Yuyuji at ang kanyang asawang si Chisato ay kasama si Yukari. Habang ang mga pamilya ay nakaupo sa tapat ng isa't isa ang magiging mag-asawa ay awkward habang ang kanilang mga ina ay nag-uusap tungkol sa kanilang buhay sa paaralan at sa hinaharap na magkasama at nang subukan ni Lilina na makipag-usap kay Yukari siya ay umiwas at hindi nagbigay ng magandang tugon bilang kapalit na nanatili pa rin sa pakikipag-ugnayan sa Misaki kanina. Nagalit ito kay Lilina na tumayo at sumigaw sa kanya dahil sa kawalan ng ugali at pagkatapos ay tumakbo na pinakinabanggan ng mga magulang na hiniling kay Yukari na pumunta at ibalik ang kanyang magiging asawa na atubili niyang sinang-ayunan. Habang lumilingon siya sa paligid para sa kanya sa wakas ay nahanap niya ito sa loob ng isang silid na mukhang nalulumbay at nang humingi siya ng tawad binatikos niya ito tungkol sa ayaw niyang pakasalan ang kanyang sorry sa sarili ngunit nagpapakita pa rin upang harapin ang kanyang mga takot habang si Yukari ay naka-space out at kumikilos na parang basang medyas. Bago pa siya makapagsalita hindi sinasadyang natapilok siya at napunta sa ibabaw niya na iniwan siyang mainit at mabigat. Taos-puso siyang humingi ng tawad at ipinaliwanag na iniisip niya ang tungkol kay Misaki na mahal niya. Ngunit bago siya humingi ng paumanhin sa pakikipag-usap tungkol sa ibang babae sa harap ng kanyang kapareha si Lilina ay nanlaki ang mata at nagtanong sa kanya ng mga detalye. Matapos marinig ang kanyang buong kwento kumpiyansa niyang idineklara na itinatago ni Misaki ang kanyang tunay na damdamin para kay Yukari at pagkatapos ay nag-aalok na tulungan ang katotohanan na mahayag kung ano talaga ang naramdaman niya sa kanya na nagdulot sa kanya ng pagkalito ngunit ipinaliwanag ni Lilina kung gaano siya kalaki sa romansa at pagmamahal sa pangkalahatan. Kinabukasan ipinakita ni Yukari sa kanyang mga kaibigan ang isang awkward na larawan na kinunan niya kasama si Lilina at nang dumaan si Misaki tinanong siya ni Yuyusok kung gusto niyang makita ang kapareha ni Yukari ngunit nakiliti siya at umalis. Nang maglaon pumunta si Yukari sa all-girls school na pinasukan ni Lilina dahil hiniling niya sa kanya na makipagkita sa kanya doon at habang sinusubukan niyang malaman kung nasaan siya tinanong niya ang dalawang babae kung kilala nila si Lilina at kumilos sila ng snobby habang tinatawag siyang tapeworm na sinasabi sa kanya na nahimite siya sa klase sa gym. Kaya tumungo si Yukari sa opisina ng nurse kung saan nadatnan niyang natutulog si Lilina ngunit nagising siya nang malapit na siya na ipinahayag na pagod lang siya. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa likod ng kurtina habang siya ay nagbabago at si Yukari ay nagkamali na magtanong tungkol sa kanyang palayaw tapeworm na bumubulusok sa kanya at dali-dali niyang hinaila ang kurtina sa isang tabi inilantad ang kanyang mga hubad na binti at nakatali na panty. Matapos masampal sa mukha humingi ng paumanhin si Yukari at naging malinis si Lilina tungkol sa pagiging awkward na pagtanggi sa lipunan na magaling lamang sa pag-aaral at hindi nakikipagkaibigan ngunit tiniyak ni Yukari na komportable siyang makipag-usap kay Lilina. Sa kabila ng pagiging babae niya iyon ang nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ng klase nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa gate ng paaralan nang tanungin ni Yukari kung bakit siya inimbitahan ni Lilina doon at sinabi niya na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Misaki. Ngunit sa sandaling iyon nakita ni Yukari si Misaki na naglalakad sa kalye sa likod ni Lilina at tulad ng isang bloodhound sa isang misyon tumakbo si Lilina at pinigilan siya.
Pagkatapos pumunta silang dalawa sa isang restaurant kung saan tinanong niya siya tungkol kay Yukari at kung ano ang nagustuhan niya sa kanya. Matapos mapahiya sa una nagbukas si Misaki at nag-dork mode pinag-uusapan ang stupid na buhok ni Yukari at kung gaano niya kamahal ang lahat tungkol sa kanya. Habang palihim na nakikinig si Yukari sa usapan ng mga babae. Sinabi niya kay Lilina na nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay may mapag-usapan na rin siya tungkol sa kanyang nararamdaman dahil matagal na niyang itinatago ang mga iyon at nang umalis siya sinabi niya kay Lilina na dapat silang tumambay muli dahil masaya siya. Pinaiyak nito si Lilina dahil si Misaki ang kanyang pinakaunang kaibigan at ibinubuhos niya ito kay Yukari kapag lumabas ito sa pagtatago. Tinanong niya siya kung ganito ba ang pagkakaibigan o marahil ito ay pag-ibig. Ngunit mabilis niyang napigilan ang kanyang mga kakaibang pag-iisip sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung magiging mabuti ba ang pakiramdam niya pagkatapos na halikan si Misaki at kung hindi ang kanilang pagsasama ay platonic. Gayunpaman nang hindi niya sinasadyang matapon na nahalikan niya si Misaki hinikayat siya ni Lilina na halikan siya ng isa pang beses. Kinabukasan sa paaralan sinabi ni Yukari kay Yuyusok kung paano siya inimbitahan ni Lilina sa kanyang lugar noong katapusan ng linggo at pinuri siya ni Yuyusok sa pagkakaroon ng mga bola upang hilahin ang gayong matapang na pagkabansot na binanggit kung paanong hindi iyon maaaring maging siya. Naalala niya tuloy noong lumaki siya ng isang pares na na-corner siya ng isang lalaki dahil ang kanyang asawang nakaayos ay sumimangot ng husto para kay Yuyusok at nasaksihan ni Yukari ang buong bagay. Nang sinubukan ng isa pang lalaki na makipag-usap kay Yukari at pagbabantaan siya ay nagpatuloy at tumawag ng pulis na ngayon ay pinagtatawanan ng dalawang magkakaibigan. Nang maglaon sa araw na iyon pumunta si Yukari sa lugar ni Lilina kung saan siya tinanggap ni Kid at bago sila tumungo sa kanyang silid sinabihan niya silang tatlo na magsaya na ikinalito ni Yukari hanggang sa humakbang siya sa loob ng silid at nakitang naghihintay si Misaki. Nang makita ang kanyang kryptonite mabilis na nagdahilan si Misaki at sinabing umalis na siya at tinanong siya ni Lilina kung bakit siya nagkakaganyan pagkatapos na tuwang-tuwa na pag-usapan ang natalo noong isang araw. Nang makitang pinalungkot niya si Lilina nagpasya si Misaki na manatili at ngumiti ng peke kaya hindi nakaramdam ng awkward si Yukari. Ang dalawang sisiw ay nagsimulang makipag-usap sa isa't isa ganap na hindi pinapansin ang natalo hanggang sa pinuri siya ni Lilina mula sa mahusay na trabaho ng paghahalo sa background na iniwan siyang nanginginig. Out of nowhere hiniling niya sina Misaki at Yukari na maghalikan na nag-iwan sa kanilang dalawa na namumula at mabilis na nagdahilan si Misaki na pumunta sa banyo. Pinagalitan ni Yukari si Lilina dahil sa pagiging prangka at pagtrato sa totoong buhay na parang palabas sa telebisyon ngunit naiwan siyang nakabusangot nang bumalik si Misaki na nagpahayag na handa na siyang yakapin siya na babad kay Lilina. Kinumpirma nila sa kanya na hindi masasaktan ang kanyang damdamin kung hahalikan sila sa harap niya at bibigyan niya sila ng berdeng ilaw. Gayunpaman nang malapit ng mag-lock ang dalawa nag-activate ang virgin mode ni Yukari at tinulak niya ito na ikinatawa ni Misaki sa kanyang cute at nervous side. Pagkatapos nito inanunsyo ni Misaki na siya na ang magluluto ng hapunan sa araw na iyon kaya umalis siya at dahil nakikita siya ni Lilina tinanong siya ni Misaki kung nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang maghalikan na ang dalawa at sumagot siya na hindi ito nag-abala sa kanya. Gayunpaman sinabihan siya ni Misaki na sa kalaunan ay matututo siyang magmalasakit kahit na hindi siya ngayon at pagkatapos sinabi niya kay Lilina na subukan at umibig kay Yukari dahil marahil siya ang tamang babae para sa kanya at sisirain siya ni Misaki. Pagkaalis niya bumalik si Lilina sa kanyang silid na humihinga ng malalim at hinihiling na maghalikan sina Misaki at Yukari araw-araw. Nang gabing iyon inihatid ni Lilina si Yukari pauwi at habang nasa daan nakasalubong nila si Yuyusok na nagsabing pinasanay ng mabuti ni Yukari ang kanyang aso na ikinagalit ni Lilina. Itinaas niya ito sa isang bingo at binanggit na malamang na siya ay isang birhen tulad ng karamihan sa iba pang mga sisiw na nagpapadala sa kanya ng spiral. Habang papalayo siya sinubukan ni Yukari na pakalmayan si Lilina at tinanong pa niya kung nakita niyang maganda si Yuyusok ngunit itinuring niya ito bilang isang kilabot. Kinabukasan nanginginig pa rin si Yukari sa nangyari habang naglalakad siya kasama sina Yuyusok at Daiki pagkatapos ng pay class at isang grupo ng mga horndog chicks ang nagsimulang bumubulusok kay Yuyusok. Nagkomento si Daiki sa kung gaano kakilala si Yuyusok sa mga babae ngunit itinigil iyon ni Yuyusok sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na lahat ay naghahanap lamang ng oras hanggang sa makuha nila ang kanilang abiso sa kasal mula sa gobyerno. Habang naglalakad sila nilagpasan nila si Misaki at napansin ni Yukari na nakikipagpalitan siya ng masamang tingin kay Yuyusok at iniisip kung may nangyayari sa pagitan nila. Ang pag-iisip na ito ay bumabagabag sa kanya para sa araw ng pag-aaral hanggang sa hilingin niya kay Yuyusok na makipagkita sa kanya pagkatapos niyang gawin ang kanyang trabaho na sa una ay tumanggi ngunit sumuko at pumayag na makipagkita sa kanya.
Gayunpaman walang ginawa si Yukari upang talunin ang mga inaantok na paratang at nawala ng malay para lamang si Yuyusok ang lumakad sa kanya. Masyado niyang sineseryoso ang paghalik sa biro ng mga homies at Samandal para yakapin si Yukari na nagising kaagad pagkatapos niyang gawin ni Yuyusok. Ginampanan ito ni Yuyusok na walang pakialam at nang tanungin ang tungkol sa relasyon nila ni Misaki tinalikuran lang niya ito at sinabihan si Yukari na huwag mag-alala na nagpapatahimik sa kanyang isipan. Nang maglaon nakipagkita si Yukari kay Misaki na nagtanong kung may sinabi si Lilina sa kanya dahil kakaiba ang kanyang kinikilos at ibinunyag ni Yukari ang kanyang kahilingan sa paghalik sa isa't isa araw-araw. Sinubukan ng dalawa na paglaruan ito bilang isang biro ngunit sa kalaunan ay nagsimulang mag-init para sa isa't isa hanggang sa malalim sila sa isang sesyon ng make-out na hindi sinasadyang nakita ni Yuyusok habang naglalakad sa lugar. Samantala sinasalamin ni Yukari ang kanyang mga hanggal na desisyon dahil siya ay teknikal na sumusuway sa gobyerno at gumagawa ng isang bagay na labag sa batas. Kinabukasan naghahaponan si Lilina kasama si Yukari at ang kanyang mga magulang na nagulat at nagtanong sa kanila kung nahalikan na ba nila ito o nakuha na nag-iiwan sa kanila ng pamumula. Tinanong nila ito at pinag-uusapan kung paano hindi nila maalis ang kanilang mga kamay sa isa't isa pagkatapos matanggap ang kanilang abiso sa kasal sa puntong iyon ay nagtanong si Lilina kung bakit sila naghalikan sa isa't isa. Sinusubukan nilang mag-isip ng isang magandang sagot ngunit sa huli ay sinabi nila na iyon ay dahil lamang sa labis nilang nagustuhan ang isa't isa. Pagkatapos ng hapunan sinabihan siya ng nanay ni Yukari na iakyat si Lilina sa kanyang silid hanggang sa dumating ang mga opisyal ng gobyerno para sa kanilang post-assignment meeting. Bumilis ang tibok ng puso ni Lilina nang hawakan ni Yukari ang kanyang kamay upang akayin siya sa itaas at nabigla siya nauuna sa kanya. Nang makarating sila sa kanyang silid binanggit niya kung gaano ito karumi at hinawakan ang kanyang mga gamit na parang lumabas sa likuran ng isang tao at tinulungan siyang maglinis na iniisip ni Yukari kung gaano kasarap magkaroon ng isang babae sa paligid na mabango din. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang makita ni Lilina ang isang lumang album ng larawan at natarante na parang kabayo at hiniling na lampasan ito na labis na natuwa nang makita ang isang bata kaibig-ibig na Misaki. Pagkatapos ay binuklat niya ang album hanggang sa makita niya ang isang larawan ni Yukari na mukhang isang malungkot na talunan na may dopey na gupit na ginagawang ipagtanggol niya ang kanyang mga outcast na paraan at hitsura. Gayunpaman gustong-gusto ni Yukari ang larawan higit sa lahat dahil nasa background si Misaki. Tinanong siya ni Lilina kung kailan siya umibig kay Misaki at kung ibinigay ba niya ang pambura dahil mahal niya ito o kung umibig ba siya pagkatapos ibigay ang pambura at kailan niya unang naisip na halikan siya na ikinatigilan niya. Sinabi niya sa kanya na walang sino man ang nag-iisip tungkol sa paghalik sa edad na iyon ngunit biglang ang kanyang umaga ay mas maliwanag kasama si Misaki sa paligid at kung paano niya lamang nais na mapansin siya nito o ngumiti sa kanya. Narinig ng mga paru-paro ni Lilina ang kaibig-ibig na kwento at tinanong siya ni Yukari kung mayroon siyang sariling kwento na sasabihin na nagpapaalala sa kanya na may sakit siya sa ospital noong bata pa siya. Isang doktor ang nagpakain sa kanya ng BS tungkol sa isang anatomy model na umiiyak sa gabi dahil ito ay nahiwalay sa kanyang ina na nagpaibig sa kanya na iniwan si Yukari na nabigla sa kanyang katangahan. Nilinaw niya na hindi niya nakuha ang pagnanasa na halikan ang manika kaya hindi iyon pag-ibig at sa tala na iyon tinanong niya si Yukari kung hinalikan na ba niya si Misaki tulad ng ipinangako niya at nasabi niya kung gaano siya kasaya na hinalikan siya nito na ikinagagalit ni Lilina ngunit nang tanungin siya ni Yukari tungkol dito naging depensiba siya na dulas at natamba silang dalawa sa isang posisyon at naiwan silang dalawa sa isang posisyon. Sa sandaling iyon sina Madoy at Keiichi mula sa gobyerno ay pumasok para sa kanilang pagpupulong at nagbiro si Keiichi tungkol sa pagsuot ng dalawa bago sila makarating doon na iniwan silang namumula. Pagkatapos ay tinanong niya sila ng ilang karaniwang mga katanungan tungkol sa kanilang oras sa isa't isa hanggang ngayon at si Lilina ay nagprotesta sa sistema pinangunahan ang dalawang opisyal na ipaliwanag kung paano ang batas ng Yukari ay nakabatay sa agham at ito ay walang palya na isinasaalang-alang ang lahat maliban sa pisikal na pagkahumaling dahil hindi ito mahalaga ayon sa agham. Hiniling ni Lilina na tingnan ang data bago siya makapagbigay ng matalinong komento at pagkatapos ay umalis ang mga opisyal nagtatanong tungkol sa address ni Misaki sa kanilang paglabas. Nag-aalala ito kapwa sina Lilina at Yukari na nag-iisip na nakuha niya ang kanyang kasal ngunit hindi nilinaw ni Keiichi at umalis. Sa sandaling iyon nagpakita si Chisato at nagtanong kung umalis na ang mga tao sa ministeryo at pagkatapos ay sinabihan si Lilina na tanungin ang kanyang mga magulang tungkol sa paparating na magkasanib na paglalakbay sa camping na pinlano ng kanilang mga pamilya.
Kalaunan ng gabing iyon inilalakad ni Yukari si Lilina pauwi habang sinusubukang i-gaslight ang kanyang sarili sa pag-iisip na si Misaki ay handa pa ring mangagaw at nang sabihin sa kanya ni Lilina na ipagpatuloy ang paghalik kay Misaki sinabi niya sa kanya na hindi niya ito hahalikan dahil sinabihan siya ng isa pang sisiw. Tumugon si Lilina na mas kakaiba na hindi niya mahalikan ang taong mahal niya dahil sa ang sumunod na araw tinitigan ni Yukari si Misaki mula sa malayo hanggang sa hilingin sa kanya ng kanyang guro na tulungan siya sa ilang mga polyeto pagkatapos ng klase at pumayag siya umaasang tanungin si Misaki tungkol sa ministeryong pagbisita sa kanya kagabi. Sa daan patungo sa silid-aralan nakita niya si Misaki na may lihim na pakikipag-usap kay Yusuke at iniisip niya kung tungkol saan iyon. Nang maglaon ng sa wakas ay sumama sa kanya si Misaki siya ay naging awkward ngunit kalaunan ay nagtanong tungkol sa mga opisyal ng ministeryo na bumibisita sa kanya at sinabi sa kanya ni Misaki na hindi siya nakatalaga ng isang partner at sila ay naruroon lamang upang makipag-usap sa kanyang pamilya tungkol sa negosyo. Sinabi ni Yukari kung paano magiging maswerte ang sinumang lalaki sa kanya at sinabi niya na si Yukari lang ang mahal niya kahit na gusto niyang mahalin at pakasalan niya si Lilina. Nagpapadala ito ng lahat ng dugo sa kanyang ibabang bahagi at ang dalawa ay nagsimulang maghalikan sa isa't isa nagkasala ngunit hindi nila kayang labanan ang kanilang panloob na damdamin. Nang maglaon ng gabing iyon tinawagan ni Lilina si Yukari na hindi niya karaniwang ginagawa at sinabi sa kanya na inimbitahan niya si Misaki sa magkasanib na paglalakbay sa camping ng kanilang pamilya na nagpapadala sa kanya sa Virgin Panic Mode hanggang sa tinanong niya kung maaari rin siyang magdala ng kaibigan. Kinabukasan ng natalo ay desperadong nagmakaawa kay Yusuke na sumama sa kanya na walang balak na tumalon ngunit sa wakas ay sinabing oo kapalit ng 3 strawberry jam rice cake. Gayunpaman nalaglag ang kanyang panganang sabihin sa kanya ni Yukari na darating din si Misaki. Nang maglaon sa araw na iyon umupo si Misaki sa isang bangko kasama ang isa pang batang babae si Sho at kinausap siya tungkol sa kung paano niya hindi naiintindihan ang pag-ibig at kung paano siya nabigo na maging totoo sa kanyang sarili. Kinabukasan sinabi sa kanya ng mga magulang ni Yukari na pupunta sila sa lugar ng camping sakay ng kotse para makasakay siya sa tren kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Habang lumilingon-lingon siya sa paligid habang hinihintay ang iba nakita niya si Yusuke na may kalayuan at nilapitan sila para lang makitang asar na si Yusuke na kailangang sumama. Lumapit sa kanya si Yusuke at humingi ng paumanhin si Yukari ngunit ang sabi lang ni Yusuke ay gumagawa lang si Yukari ng mas maraming problema para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsama sa kanya. Sa sandaling iyon dumating sina Lilina at Misaki at agad na natigilan si Misaki tungkol sa naruroon si Yusuke at si Lilina ay nabalisa tinawag siyang kilabot at talunan pagkatapos ay tinanong si Yukari kung bakit nandoon si Yusuke para lamang ipagtanggol ng natalo na pinayagan niya itong magdala ng kaibigan. Ito ay nagpapadala sa kanilang dalawa sa isang pagtatalo tungkol sa kaibigan ni Yukari habang sina Misaki at Yusuke ay may lihim na pag-uusap na nakikita ni Yukari sa gilid ng kanyang mga mata iniisip kung paano si Yusuke ay dapat umibig kay Misaki. Hindi nagtagal umupo silang apat sa tren patungo sa lugar ng camping ngunit tahimik ang tren at tinapos ni Lilina ang katahimikan sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano ito ang pinaka-awkward na grupo na magkasamang nag-hangout kaya natapon ni Yukari ang kanyang tsaa mula sa kanyang bibig. Sinabi niya sa kanya na maging mas magalang at hindi masyadong prangka ngunit pagkatapos ay binago ni Lilina ang mood sa pamamagitan ng pagsasabi kung gaano siya natutuwa na mapansin ang kanyang paunawa sa kasal dahil nakilala niya si Misaki dahil dito na nagpamula sa kanya. Tinanong ni Yusuke si Yukari kung palaging ganito ang kanyang magiging asawa at tinanong si Yusuke tungkol sa pag-uusap nila ni Misaki ngunit hindi siya nagbigay ng diretsong tugon na naging dahilan upang lalong mawalan ng pag-asa si Yukari. Pagdating nila agad na pinatrabaho ng mga nanay sina Yusuke at Yukari sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na magluto ng tanghalian at gumaan ang loob ni Yukari dahil pinaghihinalaan niya magaling magluto si Yusuke dahil sa kanyang hitsura at kagandahan. Gayunpaman napahiya siya nang subukan ni Yas na tumaga ng steak sa bilis ng Mach 5 kaya sinabihan siya ni Yukari na hugasan na lang ang mga gulay habang gumagawa siya ng curry na sinusunod niya. Gayunpaman bumalik siya sa lalong madaling panahon nagtatanong tungkol sa kung anong uri ng sabon ang paghuhugas ng mga gulay na iniwan si Yukari na nakabusangot. Kahit papaano nakagawa sila ng isang disenteng batch ng curry at sina Kid at Chidos ay nawala ng malay kay Yusuke sa pag-aakalang nagawa ito ng gwapong binata ngunit mahinhin lamang. Pagkatapos nito ipinadala si Yukari upang tawagan sina Misaki at Lilina para sa pagkain ngunit habang papalapit siya sa lawa nahanap niya ang mga ito sa kanilang mga swimsuit na lumulubog at nag-activate ang kanyang virgin mode at mayroon siyang debate sa isip tungkol sa kung ang pagtingin sa mga hot chick sa kanilang swimwear ay etikal o hindi.
Nakita ng mga batang babae si Yukari at inanyayahan siya sa tubig upang magsaya ngunit siya ay masyadong kinakabahan kaya nagsimulang maglakad si Lalina patungo sa kanya ngunit napadpad sa isang bato at nauwi sa pagkaspray ng kanyang bukong-bukong sapat na masakit upang hindi siya makalakad. Kaya naman dinala siya ni Yukari habang hinihiling kay Misaki na kunin ang kanyang mga gamit at salubungin sila sa villa at habang karge-karge siya nito umuusok ang mga bagay ng humihikbi si Lalina mula sa paghawak ni Yukari sa kanyang mga hita at dibdib. Sa villa tinanong siya ng tatay ni Lalina mula noong siya ay isang vet pagkatapos ay tinanong niya si Yukari kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay at tumugon siya na may gusto siyang gawin na may kaugnayan sa mga burial mound bago pumunta sa isang nerdy rant kung bakit sila naging espesyal. Pagkatapos ng isang araw ng kasiyahan at kalokohan lahat ay pupunta para sa gabi kasama sina Yukari at Yuyusok sa mga bunk bed kasama sina Yoshiro at Yuyuji sa ibaba. Si Yukari ay napakalapit kay Yuyusok na nagpapakiliti sa kanya sa lahat ng maling lugar. Tinanong siya ni Yukari kung may tinatago ba siya at bago pa man masabi ni Yuyusok ang kanyang nararamdaman may kumatok sa pinto mula kina Lalina at Misaki na nag-imbite sa mga lalaki para sa pagsubok ng tapang. Magkapare sina Lalina at Yuyusok kasama sina Misaki at Yukari na napilitang tumahak sa kabilang landas at magkita pagkatapos. Humingi ng paumanhin si Yukari kay Misaki dahil palaging sinusubukan ni Lalina na itulak silang magkasama ngunit sinasabi niyang nagsasaya siya at pagkatapos ay tinanong si Yukari kung dinala niya siya sa parehong paraan kung sa halip ay nasaktan niya ang kanyang bukong-bukong. Ang kanyang tanong ay sinalubong ng isang masigasig na oo na nagpapasaya kay Misaki. Sa sandaling iyon nakakita siya ng alitaptap at habang hinahabol niya ito nahulog siya sa isang maliit na bangin at si Yukari na sinusubukang iligtas siya ay nahulog din. Ang dalawa sa kanila ay nasa ibabaw ng isa't isa kasama ang mga tagagatas ni Misaki na nakabitin sa kanyang kamiseta at hinawakan niya si Yukari malapit sa kanya sinabing gusto niyang manatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Sa kabilang banda si Yuyusok ay nagtatanong kay Lalina kung bakit niya siya hinusgahan batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kaluluwa at siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang kilabot. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang inaasahan niyang magawa sa pamamagitan ng pagtulak kay Misaki at Yukari nang magkasama na sinasabi sa kanya na kung ang dalawa ay magpakasal siya ay magiging isang accessory na kaibigan lamang at kung sakaling mahuli siya ng damdamin siya ay itatapon sa isang patak ng isang sombrero. Nagtalo si Lalina na gusto lang niyang manatiling kaibigan ni Misaki at makita siyang masaya sa kanyang mahal. Gayunpaman pinaalalahanan siya ni Yuyusok na kahit na ikansela ni Yukari ang kanilang pag-aayos kailangan niyang magbayad ng multa para sa pagtanggi sa kanyang laban dahil walang paaralan ang tumatanggap ng aplikasyon ng isang mag-aaral na nagpiyansa sa kanilang nakatalagang partner. Bago pa sila makapagtalo pa nakakita sila ng alitaptap at hinabol ito na hanap lang sina Yukari at Misaki na nasa ibabaw ng isa't isa na tinanong ni Yuyusok kung ginagawa nila ang paalang na tango. Sumama sa kanila sina Lalina at Yuyusok at subukang bumalik sa hiking trail nang makatagpo sila ng malaking grupo ng mga alitaptap. Magkahawak kamay silang lahat na tulala sa magagandang ilaw at tanawin na iniisip ni Yukari kung gaano kahanga-hanga kung mananatiling ganito silang apat magpakailanman. Kinabukasan umuwi sila at binanggit kung gaano kasaya silang lahat na nangangakong gagawin ito muli sa hinaharap. Habang papaalis si Misaki nag-alok si Yukari na maglakad kasama si Yuyusok saglit para makausap niya ito. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaladkad sa kanya sa biyahe ngunit nagulat siya nang marinig ni Yuyusok na nag-enjoy siya. Pagkatapos pinag-uusapan nila ang naantala nilang pag-uusap noong nakaraang gabi ngunit tinalikuran ito ni Yuyusok. Pagbalik niya naramdaman ni Lalina ang kanyang masamang kalooban at hiniling kay Yukari na dalhin siya upang makakita ng burial mound na nag-activate sa kanyang nerd mode at pansamantalang nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan nananaginip si Lalina na nasa ibabaw niya si Yukari at mapusok siyang hinahalikan. Sa kanyang panaginip hiniling niya sa kanya na ilabas ang kanyang dila para mas maging freaky ang mga ito ngunit nagising siya bago pa magkatotoo ang kanyang mga pantasya. Pinag-isipan niya kung ano ang ibig sabihin ng panaginip at kung nangangahulugan ito na nagustuhan niya si Yukari bilang isang romantikong pag-asa. Sa araw na iyon siya ay nasa library ng kanyang paaralan masusing nagsasaliksik tungkol sa French kissing at kung ano ang nagawa nito sa katawan ng isang tao. Nababaliw siya kapag nalaman niya ang tungkol sa ilang isda na regular na gumagamit ng bibig sa bibig na ginagawang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang mga perlas. Sa kanyang likuran sinubukan ng isang batang babae na nagngangalang Arisa na tawagin ang kanyang pangalan at makuha ang kanyang atensyon ngunit masyado siyang nawala sa kanyang mga iniisip. Gayunpaman kapag tinawag niya ang kanyang tapeworm sa wakas ay nakikinig si Lalina.
Dinala siya ni Arisa sa notice board ng paaralan upang ipakita ang kanyang pangalan ngunit nang tawagin niya si Lalina Tapeworm naasar siya at nagsimulang maglakad palayo at napatahimik si Arisa. Ikinwento sa kanya ni Arisa kung paano siya ang nakababatang kapatid ng doktor na nag-alaga kay Lalina noong bata pa siya. Ang kanyang kapatid ay nagkwento sa kanya tungkol sa isang batang babae na hindi umiyak sa kabila ng kanyang mga magulang na malayo at ang kanyang malubhang sakit at ito ang naging dahilan upang siya ay maging kaibigan ni Lalina. Pinahahalagahan ni Lalina ang kanyang mabubuting salita ngunit diretsyong binanggit kung paanong wala siyang dapat pag-usapan kay Arisa na ikinadismayan niya at nagsimula siyang maglakad palayo. Gayunpaman masama ang pakiramdam ni Lalina at pinigilan siya sinabi na mayroon lamang siyang isa pang kaibigan na ibang-iba kay Arisa at kung paano niya matututunan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaibigan kung handa siyang tiisin siya na nagpapadala kay Arisa sa Cloudsham. Samantala si Yukari ay nasa paaralan na iniisip kung paano siya iniiwasan ni Misaki kahit na tila naisara na nila ang distansya sa kanilang paglalakbay sa camping ngunit mula noon ay binibigyan na nila siya ng lamig. Habang naglalakad sila ni Vicky sa koridor gumawa ng dahilan si Misaki nang makita nila siya at umalis. Isang guro ang lumapit sa mga lalaki at sinabihang umuwi na sila dahil may mandatory silang klase na dadalo sa ministeryo. Ito ay para sa lahat ng mga mag-asawang naitugma at sa kanilang pag-alis nakita nila si Yuyusok na tila alam ang tungkol sa espesyal na klase ngunit hindi naglalabas ng anumang mga detalye. Nang maglaon pumunta si Yukari sa punong tanggapan ng ministeryo kung saan nakita niya si Shu na mahina niyang naalala mula sa gitnang paaralan at iniisip kung naroon din siya para dumalo sa espesyal na klase. Pagpasok niya sa loob nakita niya si Daiki kasama ang kanyang nakatalagang asawa si Haruka at silang dalawa ay tila isang magkasintahang mag-asawa na naging sanhi ng pag-ikot ni Yukari iniisip kung mukhang perpekto din sila ni Lalina sa labas. Nagtanong sina Haruka at Daiki tungkol kay Lalina na tumatakbo ng huli nang magpakita si Lalina humihingi ng paumanhin para sa kanyang matamis na oras. Nakipagpalitan siya ng mga regalo kay Yukari na nagpapadala sa kanya sa isang nerd frenzy sa medieval era wooden figurine habang pinagmamasdan ni Daiki at Haruka ang kanilang mga kakaibang kalokohan bago binanggit ni Haruka kung gaano kaganda ang hitsura nilang dalawa. Di nagtagal nagsimula ang lecture kasama ang miyembro ng ministeryo na si Kaigetsu na nangunguna sa isang boring na klase sa proyekto ng Yukari at ang agham sa likod nito na naging sanhi ng pagkabagot ng lahat habang pinapanood ni Sho ang lahat ng ito ay nagbubukas mula sa isang surveillance room. Gayunpaman nagbabago ang mood nang magsimulang ipaliwanag ni Kaigetsu kung bakit dapat magsimulang gumawa ng masama ang mga nakatalagang mag-asawa sa isa't isa bago mamigay ng mga goma sa lahat ng nahihiya ng mga dude at gals doon. Walang ideya si Lalina kung para saan ang mga robber at patuloy na nagpapatuloy si Kaigetsu tungkol sa mga benepisyo ng paggawa ng hanky-panky tulad ng hormonal balances at ang kemikal na kasiyahan na inilalabas sa utak at pagpapalalim ng ugnayan ng mag-asawa. Sinabi niya na ang pangunahing dahilan para gawin ito ay dahil masarap sa pakiramdam na nagpapainit at nagpapabigat sa kanya habang pinag-uusapan ito. Susunod nag-play siya ng isang video na nagsisimula ng medyo hindi maganda ngunit bago nila ito malaman ang mga mag-aaral ay nanunood ng dalawang tao na nagiging kakaiba sa mga shit na iniiwan silang lahat ay namumula sa mukha. Iniisip ni Yukari ang tungkol kay Lalina at kung gaano siya hindi komportable ngunit abala siya sa pag-iisip na gumagawa ng gymnastics sa kwarto kasama si Yukari sa ibabaw niya. Bago siya makapagsalita ng anuman lumitaw si Motoy at umupo sa tabi ni Yukari na palihim na nagpapahiwatig na kailangan niyang pumili sa pagitan ni Misaki at Lalina umalis pagkatapos sabihin na binabantayan siya ng ministeryo. Nalilito nilinga ni Yukari ang silid sa iba pang mga mag-asawa at nakita niya sina Deki at Haruka na nakikipag-away at ang iba ay nasisiraan din ng sungay. Pagkatapos ng video sinabi ni Kaigetsu na magpapatuloy ang demonstrasyon dahil ang mga nakatalagang mag-asawa ay dapat magpalipis ng gabi na magkasama at gawin ito. Narinig ni Lalina at Yukari ang ilang mga batang babae na nag-uusap tungkol sa isang kaibigan nila na tumangging isyaboyn ang kanyang nakatalagang partner at pinarusahan para dito at kung paano siya hindi makapasok sa paaralan na kanyang pinili na naging sanhi ng pag-aalala ni Yukari. Nang maglaon pumasok sina Lalina at Yukari sa kanilang pribadong silid kung saan si Lalina ay nahihiya at sinusubukang basagin ang awkward na katahimikan ngunit iniisip ni Yukari kung paano siya nag-aalala tungkol sa kanyang sarili lamang sa buong oras na ito at kung paano naapektuhan din ng kanyang mga aksyon si Lalina. Lumaki siya ng isang pares at biglang itinulak si Lalina sa kama at pumaibabaw sa kanya na ikinamulan niya. All the while ang naiisip niya lang ay ang parusa ng hindi pagbugbog sa kanyang scientific soulmate kaya sumandal siya para halikan siya ngunit tumigil sandali dahil sa kaba.
Pagkatapos napansin niyang hindi lumalaban at mahina ang loob ni Lalina kaya ipinagpatuloy niya ito. Gayunpaman napansin niyang may luha sa mga mata ni Lalina kaya tumigil siya. Nanlumo tinanong niya ito kung bakit niya siya hinalikan at hindi siya nagpaliwanag tungkol sa parusa at kung paano sinabi ni Meroy na may mga kamera na nanunood sa kanila kaya naisip ng kanyang tulala na magandang ideya na magpanggap na nakikisali sa mga aktibidad ng nasa hustong gulang. Gayunpaman pinapanood siya ni Lalina ng isang reality check sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya ay nagsinungaling. Kung ang isang tao mula sa ministeryo ay aktwal na nanunood ng mga tao na nagiging kakaiba sa mga sheet, ang mga tao ay mawawala ng pananampalataya sa sistema ng Yukari at ito ay babagsak na makatuwiran para kay Yukari na nakadarama ng daya at kahihiyan. Sinubukan niyang humingi ng tawad kay Lalina dahil sa pagtulak nito sa kanya ngunit sinabi nito sa kanya na hindi niya makontrol ang kanyang emosyon kapag nasa paligid niya ito kaya mas mabuti kung hindi sila magkita sandali. Binanggit niya ang pakiramdam na natakot nang hawakan siya ni Yukari na nagpaatre sa kanya sa pader. Naiinis siya sa kanyang sarili at kinaumagahan pagkatapos ng demonstrasyon sinabi ni Lalina ng walang sapat na palm na iniwan si Yukari na nanlumo. Habang naglalakad siya palabas ng pasilidad na abutan niya si Motoy na nagtanong kung nagawa na ba niya ang gawa kay Lalina ngunit nagalit si Yukari at humingi ng sagot kung bakit nagsinungaling si Motoy sa kanya. Tinanong siya ni Motoy kung magiging intimate ba siya kung si Misaki ang nasa silid na iyon sa halip na ang kanyang nakatalagang asawa na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Sinabi sa kanya ni Motoy na isipin ang kanyang buhay at hinaharap dahil naglalaro siya ng isang mapanganib na laro. Pagkatapos nito tumungo si Yukari sa paaralan at nakita ang klase na nagsasanay para sa isang dulang Romeo at Juliet na pinagpalit ang mga kasarian. Si Misaki ang gaganap bilang Romeo habang si Yuyusok ang gumanap bilang Juliet na ikinagulat ni Yukari na nagtaka kung paano siya pumayag doon. Sinabihan siya na ang guro ay nagbanta na aalisin ang 30% ng kakaunting attendance ni Yuyusok kapag tumanggi siyang makilahok. Habang iniisip ni Yukari kung gaano kasaya na makita ang baluktot na palabas sa kasarian dumukot siya sa kanyang bulsa para i-text si Lalina ngunit naalala niyang wala siyang gustong gawin sa kanyang pipi sa ngayon. Sa pagtatangkang gambalain ang kanyang sarili nagsimula siyang tumulong sa paghahanda sa paglalaro ngunit maya-maya ay kumuha siya ng martilyo sa kanyang kamay habang sinusubukang protektahan ang figure na iniregalo sa kanya ni Lalina. Hindi nagtagal pumasok si Misaki sa klase at nabalitaan ang tungkol sa pinsala ni Yukari at nagmamadaling pumunta sa opisina ng nurse upang suriin siya. Pagdating niya doon sinabihan niya si Yukari na tumahimik at bigyan siya ng 1 minuto upang makahinga at maisip ang kanyang mga iniisip. Sinabi sa kanya ni Yukari na ayos lang ang kanyang kamay ngunit nanlumo siya tungkol sa hindi niya makausap si Misaki sa loob ng 1 buong buwan na nagpaalam na magpahinga kay Yukari upang mapanatili ang kanyang romantikong damdamin at upang maiwasang masaktan si Lalina na halatang mas bagay sa kanya. Tinanong niya si Yukari kung bakit siya nalulungkot at inamin niya na iniiwasan din siya ni Lalina kaya si Misaki ay lihim na nag-set up ng isang pulong kay Lalina. Habang kumakain ng pancake ang dalawang babae sinabi ni Misaki kay Lalina ang oras na ginawa ni Yukari ang pinakamagandang pancake sa bahay at kung gaano niya kagustong matikman at kung paano siya magagalik na kainin ang kanyang mga hotcake sa buong buhay niya. Sa puntong ito sa wakas ay naging malinis si Lalina tungkol sa pag-iwas kay Yukari at kung paanong ayaw niyang makasama ito ngunit ang paghihiwalay ay nasaktan siya tulad ng isang nakakalason na codependency. Samantala si Yukari ay tumakbo sa Motoy sa paaralan na naroon upang ibigay ang ilang mga dokumento sa nurse ng paaralan. Pinigilan siya ni Yukari nang malapit na siyang umalis at humingi ng payo sa kanyang kasalukuyang sitwasyon na natapon ng mainit na tsaa. Sinabi sa kanya ni Motoy na nakatagpo siya ng isang katulad na kaso sa kanyang karera tungkol sa isang mag-asawang nagmamahalan sa isa't isa ngunit nakuha ng babae ang kanyang liham ng pagtatalaga at hindi kailanman magagawa ng lalaki ang mga bola upang pigilan siyang magpakasal at ngayon ay nagdurusa pa rin siya. Itinago niya ang katotohanan na ang kwento ay tungkol sa kanya at kay Keigetsu at sinabihan si Yukari na kumilos na lang sa halip na mawala sa kanyang isipan. Kaya nagpadala ng mahabang text si Yukari kay Lalina sinusubukang i-clear ang hangin at nag-aalok na dalhin siya upang makita ang ilang mga burol at pinasalamatan siya sa pagbibigay pansin sa isang talunan na tulad niya na hindi niya sinagot. Gayunpaman sa susunod na araw habang ang kanyang nakababatang kapatid na babae si Kizuna ay nagtatanong sa kanya tungkol kay Lalina si Yukari ay nakatanggap ng liham mula kay Lalina. Isinulat niya ang tungkol sa kung paano hindi pa rin niya nakontrol ang kanyang damdamin ngunit gusto niyang makita ang mga burol sa ibang araw. Sinabi rin niya sa kanya na tumutok sa pagdiriwang ng kultura at sa paparating na dula dahil minsan lang ito dumarating sa bawat taon ng pag-aaral.
Samantala si Misaki ay nakakakuha ng pangit na pag-iisip tungkol sa kung paano mahal ni Lina si Yukari ngunit napupuot na si Yukari ay itinalaga sa kanya dahil mahal din niya ito. Alam din niyang may masasabi siya para makita nila ang pagmamahalan sa isa't isa ngunit siya ay kumikilos ng makasarili at pinipigilan ang kanyang bibig. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng matututukan ni Yukari ay ang pagdiriwang ng kultura at nilunod niya ang kanyang sarili sa trabaho tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Di nagtagal ang mga kasuotan para sa dula ay dinisenyo ng isang kaklase at lahat ay nasa sabik na makita ang mga ito maliban kay Yuyusok na tila asar. Nagpiansa lang siya sa pag-eensayo at sinundan siya ni Yukari tinanong siya tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali na sinagot ni Yuyusok sa pagsasabing hindi na siya gaganap na Juliet sa dula. Sinisikap ni Yukari na makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay nagtrabaho ng husto upang ihinto ito ngayon at kung paano niya iiwan ang lahat ng kanyang mga kaklase na matako at tuyo ngunit si Yuyusok ay walang pakialam at umalis na lamang. Sa isang huling desperado na aba Ginoong Maria hinawakan ni Yukari ang balikat ni Yuyusok para pigilan siya ngunit pilit niya itong hinampas sinabihan siyang itulak ito kung saan hindi sumisikat ang araw. Gayunpaman ang ama ni Yuyusok si Kido ay nagpakita at pinigilan siya na sinasabi sa kanya kung paano hindi maganda ang piyansa sa mga kaibigan o sinaktan sila. Dinala ni Kido ang dalawang lalaki sa isang sushi restaurant kung saan pinagalitan niya si Yuyusok dahil sa pananakit sa kanyang kaibigan. Sinisikap ni Yukari na pawiin ang tensyon sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano niya pinukaw si Yuyusok at baka ang pananampal ng isang mainit na lalaki ay maglilipat ng magandang hitsura sa kanya na magpapatawa kay Kido. Nagdahilan si Yuyusok sa banyo nang sinimulan siyang ipahiya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtrato sa kanya na parang bata at habang wala siya pinasalamatan ni Kido si Yukari sa pagtitiis sa kanyang anak na tinatanggap na isang trabaho. Sinabi sa kanya ni Kido na sikat noon si Yuyusok sa middle school at isa siyang star athlete ngunit ngayon ay malamig na siya sa lahat kaya kung nag-enjoy siya sa piling ni Yukari ginawa siyang espesyal. Bumalik si Yuyusok at mukhang mas masaya si Yukari nag-alok sa kanya ng strawberry parfait at namula siya. Pagkaalis ni Kido sabay na naglakad ang dalawang lalaki pauwi at sinubukan ni Yukari na kumbansihin si Yuyusok na gumanap bilang Juliet dahil gusto niyang makita siyang gumanap ng papel. Pinipigilan ni Yuyusok ngunit kinuha ito ni Yukari at nagpatuloy sa isang monologo tungkol sa Romeo at Juliet na may kaugnayan sa kanilang buhay kung paano napili ang kanilang mga kapareha at hindi nila maaaring makasama ang tunay nilang gusto. Pagkatapos sinimulan niya itong iugnay sa kanyang mahalagang burial mound na nagpapatay kay Yuyusok ngunit pumayag siyang gawin ang bahagi kahit na sa tingin niya ay isang nakakalaso na kwento ng pag-ibig ang Romeo at Juliet tungkol sa dalawang idiot. Gayunpaman habang papaalis siya nasulyapan ni Yukari ang kanyang lihim na manliligaw na lalaki na nakangiti at kumilos na parang natisod siya sa isang pambihirang Pokemon sighting. Kinabukasan nagpadala ng isa pang liham si Yukari kay Lilina at umaasa na mababasa niya ito. Samantala si Ayano at ang costume designer ay kumukuha ng mga sukat sa dibdib ni Misaki at nakiusap si Misaki sa kanila na huwag ihayag ng malakas ang laki ng kanyang bra ngunit ang dalawang sisiw ay naiwang nakabusangot sa kanyang napakalaking melon na lumikha ng kaguluhan. Si Ayano at ang isa pang sisiw ay nagsimulang pisilin ang kanyang mga una na nagpapadala sa lahat ng dugo ng bata sa kanilang mga willies. Susunod turn na ng lalaki at si Yuyusok ang unang nakabangon. Binanggit ni Ayano kung gaano siya payat at kung paano siya mangangailangan ng ilang padeng para magmukhang may mga hunker si Juliet bago tanungin siya para sa kanyang kagustuhan sa laki. Siya ay nahiya ngunit isang grupo ng mga desperadong kaklase ang pumapasok na hinihiling na maramdaman din si Yuyusok na nagseselo sa lahat ng iba pang mga dudes. Natutuwa si Yukari na unti-unting nagbubukas si Yuyusok sa kanyang mga kaklase. Bago niya alam isang buong buwan na ang lumipas at nakatanggap siya ng isa pang liham mula kay Lilina tungkol sa nerdy historical slop na nagtatanong sa kanya kung nakita niya lang siya bilang isang geek. Ngunit siya ay masaya na magkaroon ng isang uri ng contact. Lalong nagiging seryoso ang rehearsals habang papalapit ang cultural festival at isang araw habang nagsasanay may dumating na guro na may dalang mga donut na sinasabi sa klase na dalhin ang mga flyer para sa kanilang palabas na malapit nang matapos ang pagpiprint. Pagdating nila iniisip ng lahat na maganda ang hitsura nila at nagboluntaryo si Yukari na dalhin sila sa opisina para maaprubahan sila. Ngunit habang dinadala niya ang mga ito pababa ng hagdan may ilang flyers na nahulog sa lupa. Lumitaw si Misaki sa likod niya at nag-alok na tulungan siyang dalhin ang car garden na sinasabi sa kanya na kailangan niya ng pahinga mula sa pag-eensayo. Kapag ibinaba na nila ang mga flyer nagsimula silang bumalik sa auditorium para sa rehearsals ngunit huminto sa labas para makipag-chat. Tinanong siya ni Yukari kung masyado siyang nagsisikap sa paglalaro kaya napangiti siya kung paanong walang nakalampas kay Yukari.
Siya ay naging malinis tungkol sa hindi pagbibigay ng daga tungkol sa dula ngunit hindi niya nais na pabayaan ang kanyang mga kaklase kaya't ibinibigay niya ang lahat habang potensyal na labis na magtrabaho sa sarili. Tinanong niya si Yukari kung pupunta si Lilina sa dula at sinabi niya sa kanya na ipinadala niya sa kanya ang mga tiket ngunit hindi pa rin sigurado kung lalabas siya. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang pag-arte at binanggit niya kung paano kumilos si Yuyusok na parang ibang tao na humahantong sa pagtatanong ni Yukari kung ano ang naramdaman niya kay Yuyusok. Ang sabi lang niya ay iba siya sa inaasahan niya at kung paano siya sinabihan ni Ayono na halikan siya sa entablado para sa dramatic at erotic na appeal na agad nilang tinanggihan. Binanggit niya kung paano sa kabila ng pagiging iba si Yuyusok ay medyo cool na sinang-ayunan ni Yukari. Pagkatapos binaligtad niya ang tanong at nagtanong tungkol kay Lilina at kung si Yukari ay umibig sa kanya sa puntong iyon siya ay nagsasalita tungkol sa pagmamahal lamang kay Misaki at si Lilina ay isang accessory lamang na sinasabi na hindi siya sigurado tungkol sa kung ano ang pag-ibig na nagpapatawa kay Misaki. Sinabi niya sa kanya na ang pag-ibig ay malamang na gustong maramdaman ang mga mata ng isang tao sa iyo at namimiss sila kapag wala na sila at kung paano siya nabaliw sa pag-ibig kay Yukari hanggang 6 na buwan na ang nakalipas. Pagkatapos noon parang milagro ang pagmamahal niya dahil buong buhay niya gusto niyang mapalapit kay Yukari halikan makasama at kalaunan ay napunta sila sa parehong klase tulad ng gusto niya. Gayunpaman nagsimula siyang lumuha at umiyak tungkol sa kung gaano hindi patas na hindi siya napiling maging asawa nito kahit na pagkatapos niyang malaman na sinuklian ni Yukari ang kanyang damdamin at pinagsaluhan nila ang kanilang unang halik. Siya ay naging malinis tungkol sa pagnanais na wakasan ang kanilang relasyon pagkatapos ng unang halik na iyon dahil hindi niya maaaring magkaroon ng Yukari. Siya ay may magandang nakatalagang asawa at kahit alam ni Misaki na wala na itong pag-asa hindi niya kayang labanan ang kanyang damdamin at magsinungaling sa sarili. Nang marinig ang lahat ng ito niyakap siya ng mahigpit ni Yukari na tila bawal ang hangganan ngunit naghahanap sila ng pansamantalang aliw sa mga bisig ng isa't isa. Sinabi ni Misaki kung paano siya nasaktan lamang ng kanyang mga damdamin ngunit hindi niya ito maitapon at pagkatapos ay tinanong si Yukari kung ano sa tingin niya ang pag-ibig. Humihingi ng paumanhin si Yukari kay Yuyusok sa hindi niya magawang marami para sa cultural festival at inamin na siya ay isang ganap na pagkawasak kasama si Misaki na nakatayo sa tabi ng entablado na may malungkot na hitsura at si Lilina ay kasama si Minasaki. Habang namimigay ng mga flyer para sa dulang Romeo at Juliet na may kasarian nagsimula siyang humanga kay Misaki kasama ng iba pang mga estudyante ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ni Misaki tungkol kay Lilina. Napansin ni Yukari na laging may ngiti sa mukha si Misaki para sa kanya. Iniisip niya kung ano ang pag-ibig ngunit ang pag-iisip na ito ay nag-ambala ni Mina isang maingay na babae na pumasok sa middle school kasama si Yukari na pinahahalagahan ang costume na isinuot ni Misaki. Bumalik sa isip ni Yukari ang panahon na nag-away sila ni Mina dahil sa mga supply na sa huli ay napaalis si Yukari sa beautification committee. Palaging bully si Mina kay Yukari. Sa sandaling mapansin siya ni Yukari nagsimula siyang magtiptoe palabas doon ngunit itinuro ni Sho kasama si Ryoko si Yukari na lumalabas doon. Nagsimulang sumigaw si Mina sa direksyon ni Yukari habang tumatakbo siya tinawag siyang Kejima kasama ng iba pang maling pangalan ngunit napansin ni Sho ang kawalan ng hitsura sa mukha ni Misaki nang mapansin niya si Yukari. Si Yukari ay tumakbo sa Yajima. Naghihinala si Yukari sa kanyang pag-uugali na nanunood ng mga mag-aaral sa festival na mabilis na tinanggihan ni Yam Asia dahil nagmamasid lang siya sa mga estudyante sa katapusan ng linggo na siyang utos ng mga nakatataas. Higit pa rito pinag-uusapan ni Yam Asia ang tungkol sa muling pagsusuri ng data ngunit ang resulta para sa kanyang nakatalagang partner ay si Lilina pa rin. Ngunit nagmumungkahi siya ng posibleng pakikialam sa serbisyo ng abiso ng cellphone ni Yukari na maaaring nakakuha sa kanya ng ibang nakatalagang partner. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol kay Lilina sinabi ni Yam Asia na maaaring hinahanap ni Lilina si Yukari at umalis. Maya-maya dumating si Lilina sa gate kasama si Arisa na tinutokso siya sa tiket na nakuha niya para kay Yukari habang ang kanyang mukha ay pulang-pula sa pag-iisip tungkol sa kanya. Sinabi ni Lilina kay Arisa na managot sa pagiging vice-presidente ng drama club na pinaikot ni Arisa bilang pagmamasid sa mga tao sa fest at ang pagsama kay Lilina ay binibilang din bilang tungkulin sa halip na gumala. Nag-aalala pa rin si Yukari na baka magalit pa si Lilina sa kanya kaya walang layunin siyang magsimulang muli sa pamimigay ng flyers ngunit dahil sa swerte ng MC sa pagtalikod niya ay nakita niya si Lilina at tinitigan siya nito. Nagulat din si Lilina. Pareho silang natarante at nagsimulang magyakan sa isa't isa na napansin ni Arisa.
Sa halip na magkaroon ng normal na pag-uusap sila Lina ay humingi ng direksyon sa drama club na sinimulan ni Yukari na ituro ang ikatlong palapag at sila Lina ay tumakbo sa itaas na palapag na sinundan ni Arisa. Nang maglaon nakaramdam si Yukari ng kaba at nagsimulang mamigay muli ng mga flyer. Lumipas ang oras at napansin niyang 11 na. Napansin ni Yukari na dumaan si Yusuke. Tumatakbo siya sa masikip na pasilyo at naabutan siya. Hiniling niya kay Yusuke na ipakita sa kanya ang kanyang costume sa dressing room. Ang kahilingang ito ay isinara ni Yusuke sa loob ng ilang segundo habang sinasabi na si Yukari ay isang kakaibang tao habang halatang kinakabahan. Pagkatapos ay binanggit ni Yukari ang tungkol kay Lalina kung paano siya maaaring magalit sa kanya at hindi sila nag-uusap tulad ng ginawa nila bago ang cultural festival. Sinabi ni Yusuke kay Yukari na hindi niya akalain na galit si Lalina sa kanya dahil kung siya nga hindi na siya pupunta sa festival. Si Yukari ay pumunta sa likurang silid ng entablado at sinubukang mag-alok ng kanyang tulong sa ibang mga miyembro ng dula ngunit abala sila sa kanilang sariling mga gawain at ang kanyang mga pagsisikap na tumulong ay naging walang silbi. Dahil sa pagkadismaya sa sarili na pagtanto ni Yukari na wala siyang magagawa doon o sa likod na silid. Napansin niya si Misaki na lahat ay naghanda para sa dula papunta sa entablado. Sinubukan niyang gumawa ng paraan para kausapin siya ngunit napahinto siya nang makita niya ang pagmamadali ng iba pang miyembro sa backstage. Pinalampas niya ang pagkakataong magsabi ng kahit ano kay Misaki. Nabigo at pakiramdam na walang silbi sa kanyang sarili pumunta si Yukari sa pagbabago ng lugar ni Yuyusok at nagsimulang magsalita tungkol sa hindi gaanong kapaki-pakinabang na papel na ito sa dulang ito sa entablado o sa labas. Habang naghahanda si Yusuke nagbigay siya ng higit sa isang dahilan na hindi inutil si Yukari at tinapos ang kanilang pag-uusap sa ilang nakapagpapatibay na salita kay Yukari sa pamamagitan ng pagsipi ng sarili niyang mga salita tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos noon ay lumabas na si Yuyusok sa kanyang booth. Nakita ni Yukari si Misaki gamit ang kanyang costume na may suslok na ikinagulat ni Yuyusok at bumagyo siya sa entablado. Sa pagsisimula ng dula ay pumunta si Yukari sa mga manunood. Napansin siya ni Misaki sa karamihan na ibinalik ng isang kilos na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Pinanood ni Yukari ang palabas ng may paghanga na hindi niya maalis ang tingin kay Misaki. Natapos ang palabas na si Yukari ang unang nagpalakpakan mula sa karamihan. Ang entablado ay naging puno ng mga taong nagsasaya para sa dula. Ang ngiti at sigla ni Yukari ay hinangaan ni Misaki at Yusuke. Habang naglalakad palabas si Yukari mula sa palabas ay iniisip niya kung ano ang dapat niyang sabihin kina Yusuke at Misaki. Nagambala siya ng tahimik na nakaupo si Shu. Sinimulan niyang tanungin si Yukari kung ano ang iniisip niya tungkol kay Misaki na hindi alam ni Lalina na papalapit sa kanila. Sinubukan ni Yukari na makaalis sa sitwasyon. Sinabi ni Shu na alam niya ang tungkol sa paunawa na pinagsama sina Yukari at Misaki. Nagsimulang tanungin ni Yukari si Shu ngunit hindi ibinunyag ang pinanggalingan ng impormasyon at nagalit kapag tinanong niya kung si Misaki iyon. Sinabi ni Shu na hindi kailanman makikipag-usap si Misaki sa sinuman tungkol sa isang bagay na napakalapit sa kanya at sinabing ang sikreto ni Misaki ay ang pagmamahal lamang niya sa kanyang sarili hanggang sa kanyang ika-15 na kaarawan. Tinanong ni Shu si Yukari kung si Misaki ay kamukha ni Romeo ngunit pareho silang nag-claim na siya ay mukhang isang magandang mirage. Sinabi ni Shu na si Misaki ang nakatalagang kapareha ni Yukari na lahat ay narinig ni Lalina na nagkataong nakatayo sa malapit. Tinanong ni Lalina sina Yukari at Shu kung mayroong anumang abiso tungkol kay Yukari at Misaki bilang mga nakatalagang kasosyo. Pareho silang nagulat sa presensya ni Lalina ngunit nanatiling tahimik sa tanong. Tumayo si Shu at nagsimulang maglakad palayo kina Lalina at Yukari. Habang papaalis siya sinabi ni Shu na kahit ipikit mo ang iyong mga mata ipikit mo ang iyong mga labi kung minsan hindi mo maiwasang isipin ang isang tao. Sinabi ni Shu na kahit nakailanganin niyang sirain ang mga kasinungalingan ni Misaki poprotektahan niya siya at aalis sa kanyang daan nakasalubong niya si Motoy na sinubukang magtanong kung saan siya pupunta ngunit hindi niya ito pinansin at nanatili sa kanyang daan. Tinanong ni Lalina si Yukari tungkol kay Shu. Sinabi niya na siya ay isang matandang kaibigan sa middle school. Higit pa rito tinanong ni Lalina kung si Misaki ang nakatalagang kapareha para sa kanya at bakit hindi niya sinabi sa kanya kung maagang umiral ang abiso ng naturang pagpapares. Tinanggihan ni Yukari ang lahat ng mga pag-aangkin na iyon at sinabi kay Lalina na hindi niya susubukan na itago kung ang paunawa ng pagpapares ay naruroon at sinabi sa kanya na sinabi ni Motoy na siya ang kanyang nakatalagang asawa na nagpakalma sa kanya. Humingi ng paumanhin si Yukari sa kanyang inasal bago ang cultural festival na sa tingin niya ay ikinagalit ni Lalina ngunit wala siyang hinanakit at tinawag itong truce.
Sinabi ni Lelina kay Yukari na kailangan nilang kausapin si Shu para i-clear ang mga claim na ginawa niya bilang kaibigan ni Shu si Misaki na parehong sumang-ayon na makipag-ugnayan kay Misaki. Biglang tumakbo si Arisa papunta kay Lelina na nagtatanong kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Lelina kay Arisa na may nangyaring malaking bagay. Tinanong ni Arisa kung sino si Mr. Super Enthusiast Flyer Boy. Ipinakilala niya sa kanya si Yukari bilang kanyang nakatalagang asawa na sinalubong pa ng panunokso na tumatawag kay Yukari ang boy toy ni Lelina na ikinamula ni Lelina. Sinabi ni Arisa na si Yukari ay isang ordinaryong batang lalaki ngunit sa isang mabuting paraan na sinalubong ng labis na pagkabigo sa mukha ni Yukari. Lahat sila ay gumawa ng paraan upang makilala si Misaki. Sa pakikipagkita sa kanya ay nagbigay si Lelina ng iba't ibang papuri kay Misaki tungkol sa dula at sa kanyang pagganap na nagpaluha at ipinakilala si Arisa na abala sa pagkuha ng litrato ng mga miyembro. Higit pa sa magiliw na papuri ang ibinigay ni Yukari kay Misaki na nagpapula sa kanilang dalawa. Nang magtatanong sila tungkol kay Shu, nagpakita si Yusuke sa costume na Juliet. Natulala si Lelina sa performance ni Yusuke ngunit nang malaman niyang si Yusuke iyon ay tinawag niya itong pervert. Sumagot si Yusuke na huwag sabihin iyon ng malakas. Tinanong ni Lelina kung ang Juliet costume ba ang plano niya, sumigaw siya nang hindi kasama sina Misaki at Yukari na tumatawa. Nagpakita ang mga kuya ni Yusuke. Pinagtatawanan siya ng isa habang ang isa naman ay nagsabi sa kanya na kamukha niya ang kanilang ina noong bata pa ito na nagpangiti kay Yusuke. Pinasalamatan ng mga kapatid si Yukari sa pagkuha ng mga kampo kasama si Yusuke at inimbitahan siya sa kasal ni Yaoik kasama ang kanyang kaibigan bilang bayad sa kampo ni Yusuke. Sigaw ni Yusuke na pinigilan ng isa pa niyang kapatid. Sina Misaki at Lelina ay parehong imbitado sa kasal. Nang maglaon ng gabing iyon ay parehong nakikipag-usap sa telepono sina Yukari at Lelina at nakalimutang kumuha ng impormasyon ni Shu mula kay Misaki. Sinabi ni Yukari kay Lelina na kukunin niya ito bukas ng umaga sa paaralan. Maya-maya ay nag-text siya kay Shu tungkol sa sitwasyon at ipinadala sa kanya ang text. Ang tugon ay nagpamukha kay Yukari na natatakot at malungkot. Humingi ng tulong si Lelina sa kanyang kaklase sa tanong na ikinagulat niya. Maya-maya habang kausap si Orisa ay nakatanggap siya ng text mula kay Yukari na makipagkita sa kanya sa parke. Nabalisa si Yukari at kinakausap ang sarili tungkol sa pagiging damo ng klase at paggalang sa mga hangganan ng lahat ng hamarang si Lelina at nagtanong tungkol kay Shu na sinabi ni Yukari na tinanggihan niya ang kanyang friend request. Nag-alok si Lelina na subukan ngunit hindi ba si Yukari ay dismissive tungkol sa kanyang pagsisikap sa kanyang labis na sorpresa ang kanyang kahilingan ay tinanggap sa loob ng ilang segundo na labis na ikinagulat niya. Pumayag si Shu na magkita sila bukas. Nakarating silang dalawa sa lugar na itinalaga sa kanila ni Shu na isang malaking paaralan at ang lola pala ni Shu ang nag-imbento ng mga notice. Pagdating ni Shu ay dumiretso si Lelina sa pag-aangkin na siya ay nakatalagang asawa sa kanyang asawa na ikinagulat ni Yukari. Kung saan siya tumugon upang dalhin ang pag-uusap na ito sa ibang lugar. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang cat cafe. Tinanong ni Yukari kung ang kanyang telepono ay nabug dahil na-block siya nito, sumagot siya na ako ay siya kung paano siya na-block na kung saan ay napuksa ang huling piraso ng paggalang sa sarili mula sa kanya at nagsimulang magtanong si Lelina tungkol sa pagtatalaga ni Misaki kay Yukari at sinabi ni Shu na ang kanyang mga labi ay seliado ngunit kalaunan ay tumagas. Kinamumuhian ni Shu si Misaki noon dahil sikat siya ay may mga kaibigan at laging tumatawa pero facade lang iyon. Isang araw ay naabutan niya si Misaki na bumibili ng mga larawan ng ibang klase na may kasamang mga larawan ni Yukari. Tinanong ni Shu si Misaki kung nagustuhan niya ba si Yukari kung saan sumagot siya ng oo at iminungkahi ni Shu sa kanya ang ilang mga ideya upang mapalapit sa kanya kung saan ipinakita niya ang kanyang tunay na ngiti mula sa araw na iyon na naging magkaibigan sila. Si Shu ay hindi laban kay Lelina o nag-rooting para kay Yukari at Misaki. Gusto lang niyang protektahan si Misaki. Nagulat din siya dito, ibinunyag niya na hindi siya kundi ang kanyang lola ang nag-imbento ng mga abiso at malamang na magbubuklod sa mga taong nakatakdang magkasama. Bigla silang nag-ambala ni Matoy. Sinabi ni Matoy na ang pag-ibig na itinuring na maganda ni Shu at ang nakatalagang asawa at asawa sa pamamagitan ng abiso ay ganap na magkaibang mga bagay at wala sa Shu ang pagpapakain sa isip ni Yukari na si Mokasi ay kanyang asawa dahil sila ay kanyang mga estudyante at hindi kanya. Sinabi pa ni Matoy na walang mapipiling partner para kay Shu ang gobyerno dahil sa tingin niya ay matalino siya ngunit wala siyang ideya kung paano gumagana ang mga bagay at itigil ang pakikihalubilo sa mga batang ito dahil nakakainis ito para sa kanya. Sinabi ni Shu na tama si Matoy at wala nang tutulong sa isang taong walang planong piliin si Misaki at siya lamang ang maaaring maging tagapagtanggol niya.
Umalis si Shu sa cat cafe at binalaan si Metoy na kulang sa kanyang tungkulin at magbayad para sa kanyang bayarin bilang remedyo. Nagtanong si Yukari kung paano nakilala ni Motoy si Shu. Pinupuri niya siya bilang isang henyo na kasangkot sa mga kalkulasyon para sa mga abiso ngunit hindi niya lugar ang gumawa ng isang tugma ng wala saan. Si Motoy ay umalis kasama ang kanyang mga katulong habang si Yukari at Lalina ay umalis. Tinanong niya si Yukari tungkol sa pagpili kay Misaki ngunit sinabi niya na ang isa sa kalidad ng Lalina na gusto niya ay kung gaano siya prangka. Hinawakan niya ang kamay nito at parehong umalis sa mataong kalsada na may ngiti sa labi ni Lalina. Pagkaraan ng linggong iyon sina Yukari, Yuyusok, Lalina at Misaki ay pumunta sa kasal ni Shoichi at sa kanilang paglalakbay tinanong ni Yukari si Yuyusok kung bakit hindi siya nagpakita ng mas maaga para sa kasal ng kanyang kapatid at tumugon lang siya sa pamamagitan ng pagsasabi kung paanong ayaw niyang tanungin ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang mga pagpipilian sa buhay. Nilinaw pa niya kay Yukari ang tungkol sa pagiging maluwag sa loob na ikakasal ang kanyang kapatid sa kanyang nakatalagang asawa dahil ang kanyang mga magulang ay bumubulusok sa kung gaano sila kasaya na nakilala nila ang isa't isa sa pamamagitan ng sistema kaya parang responsibilidad ng dalawang anak na sumunod sa yapot ng kanilang pamilya at magpakasal sa kanilang nakatalagang partner. Gayunpaman hindi dahil umalis si Shoichi at nakatali hindi na kailangang gawin ni Yuyusok ang parehong bagay. Nang makarating silang apat sa venue ng kasal tinanong sila ng isang babae kung sila ba ay nakatalagang mag-asawa at nang sabihin na sina Lalina at Yukari lang ang magkasama hiniling niya sina Misaki at Lalina na maging mga modelo para sa isang photoshoot. Ito ay para sa isang pamphlet ng ministeryo upang hikayatin ang higit pang mga batang horndog na mahitch at silang dalawa ay kukunan niya ng litrato sa mga damit pangkasal. Sumangayon ng mga babae at namula si Yukari nang anyayahan siya ng babaeng ministro na panoorin ang dalawang babae sa kanilang mga damit mamaya. Matapos kunin ang impormasyon ni Lalina at Misaki umalis ang babae sinabi sa kanila na tatawagan sila mamaya pagkatapos ng seremonya. Pagkatapos nito sa wakas ay nagsimula ang kasal kasama si Shoichi at ang kanyang asawa si Marina napakaganda sa harap ng isang bulwagan na puno ng pamilya at mga kaibigan. Ang opisyal ng ministeryo na namamahala sa kanila si Aito ay humakbang at nagpahayag ng isang talumpati pinasisigla ang sistema at kung gaano siya kasaya nang makitang magkasama ang mag-asawa. Nang maglaon nagplay ang isang video sa malaking screen na nagpapakita ng nakaraan ni Shoichi at Marie at kung paano sila lumaki sa paglipas ng mga taon. Dahil dito ay nanlumo si Yukari na nag-iisip kung paano kung ikasal siya kay Lalina mabubure ang lahat ng alaala nila ni Misaki na parang wala lang. Sa kabaligtaran si Lalina ay dilat ang mata at tuwang-tuwa nang makita ang magandang video iniisip kung ano ang isang pagpapala ng kasal. Nang ipahiwatig ito ni Misaki bumaling si Lalina sa kanya at pinasalamatan siya sa pagiging isang kahangahangang kaibigan dahil ang ibang mga tao mula sa paaralan ay nagsimulang makipag-usap sa kanya at utang niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pagbabago sa personalidad kina Misaki at Yukari. Nang maglaon natapos ang seremonya ng kasal at ang mga tao ay nagtitipon sa labas para sa paghagis ng palumpon. Pagkatapos na pagtanto ni Yukari na naiwan niya ang kanyang telepono sa bulwagan ng kasal at pinuntahan ito upang kunin naiwan si Lalina at habang papunta siya upang ibalik ito nahanap niya si Misaki na talo at nanlulumaw nakaupo sa sahig nakapikit ang kanyang mga mata. Natarante si Yukari at tinanong siya kung paano siya makakatulong at tinanong ni Misaki kung maaari niyang sabihin na mahal niya siya kahit na nagsisinungaling siya. Nang marinig ito nag-horndog mode si Yukari at nagsimulang makipag-wrestling ng dila na si Misaki na hindi sinasadyang nakita ni Lalina habang sinusubukang hanapin sila at bumalik sa lahat ng walang sinasabi ni isang salita. Noong gabing iyon naisip ni Yukari kung paano noong hinahalikan niya si Misaki naramdaman niyang tama ang lahat ngunit mali ang lahat at the same time at nakonsensya siya pagka-uwi niya. Sa sandaling iyon naisip niya kung paano maaaring mas malapit si Misaki sa kalawakan sa kanya ngunit ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring maging mas malayo. Matapos ang mga taon ng pananabik para sa kanya naabot ni Yukari ang Misaki ngunit ngayon ay pinilit na talikuran siya bilang isang masamang ugali. Kinaumagahan nagulat na naman siya nang ipaalam sa kanila ng mga magulang ni Yukari at Lalina na ang dalawang pamilya ay pupunta sa mga hot spring at isang hotel para sa isang maliit na bakasyon. Dahil dito naging awkward sina Lalina at Yukari na hindi pa napag-uusapan ang palihim na halikan nina Yukari at Misaki. Sinabihan sila ng kanilang mga magulang na umalis at galugarin ang bayan ngunit hindi maalis ni Lalina sa kanyang isipan ang imahe ni Yukari na sinasalita si Misaki at habang nakaupo silang dalawa at nagsasaya sa pagkain na pagtanto niya na walang mangyayari kung patuloy lang niyang iisipin ito at sa halip ay nagpa siya na I enjoy ang kanyang oras.
Nang gabing iyon nang bumalik sila sa hotel ginulat sila ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagsama sa kanila sa isang solong silid bilang isang malapit na mag-asawa. Nang umakyat sila sa kanilang silid natarante si Yukari at tiniyak kay Lalina na hindi niya ito hahawakan ng hindi nararapat at maaaring magkahiwalay ang kanilang kama. Sinabi sa kanya ni Lalina kung paano niya nakalimutan ang tungkol sa kanilang pahinga at pinili niyang patawarin siya. Nang maglaon naghapunan ang mga pamilya at maayos na ang lahat na pinasalamatan ng nanay ni Lalina si Yukari sa pagiging bahagi ng kanilang pamilya dahil kasama na niya ngayon si Kid at Chisato. Pumupuri ito kay Yukari na kalaunan ay lumabas upang lumangoy sa mga hot spring na iniisip kung gaano carefresh at boji ang magkaroon ng buong hot spring sa kanyang sarili. Hindi nagtagal pumasok si Lalina sa hot spring sa kabilang side ng partition screen at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Tinanong niya siya kung ano ang ibig sabihin ni Shu ng mga nakatalagang kasosyo ngunit walang ideya si Yukari. Pinagsama-sama niya ang kanyang dalawang brain cell at sinabi na sa elementarya tiyak na si Misaki ang kanyang nakatalagang kapareha dahil lahat ng ginawa niya ay ang makasama siya kasama ang kanyang fashion sense, kumpiyansa at mga kaibigan. Bago sila makapagpatuloy sa kanilang pakikipag-chat nagpakita si Yoshiro kasama ang matandang lalaki ni Yukari na may hawak na tuwalya sa kanyang basura at ang dalawang lalaki ay sumama kay Yukari sa mga bukal. Sa gabi bumangon si Lalina at labis ang pagkabigo ni Yukari, hindi niya ito inatake at sa halip sinabi na gusto niyang makipag-chat sa kanya. Nang tanungin kung dapat bang buksan ni Yukari ang mga ilaw tumanggi si Lalina at sinabing hindi mabubuo ang kanyang mga salita kung bubuksan niya ang mga ilaw. Nagsimulang magdaldal si Yukari ngunit pinutol siya ni Lalina at biglang sinabi na dapat niyang piliin si Misaki kaysa sa kanya, iniwan siyang nakabusangot. Pagkatapos lumapit siya kay Yukari tungkol sa kung paano bago makilala ang dalawa, hindi niya naalala ang paraan ng pamumuhay niya noon at karamihan ay nag-aral lang o nanatiling shut-in. Gayunpaman nagbago ang lahat pagkatapos niyang makilala ang dalawa at ang kanyang buong buhay ay nagkaroon ng breakneck U-turn. Siya ay nasa sabik at nagsasalita tungkol sa mga masasayang bagay, matutulog ng masaya at sa mga araw na hindi sila nagkikita, isusulat niya ang lahat ng mga kahangahangang bagay na mangyayari upang maibahagi niya ito sa kanila sa susunod na araw. Dahil kina Misaki at Yukari nagkaroon din siya ng maraming bagong kaibigan mula sa paaralan na dahan-dahan ngunit tiyak na nagbuka sa kanya pagkatapos na maging mas madaling lapitan ang kanyang personalidad. Kaya naman nangatuwiran siya kahit na hindi sinasadyang magpakasal sina Yukari at Misaki, ang dalawa ay karapat-dapat sa kaligayahan sa pamamagitan ng pagsasama sa isa't isa. Bukod dito napunta siya sa silid-aklatan at ginawa ang kanyang takdang aralin sa sistema ng kasal na sinabi kay Yukari na walang parusa sa kanya kung siya at si Lalina ay nagsinungaling tungkol sa hindi pagkakasundo at sinabi na sila ay napupuot sa isa't isa. Sa una susubukan ng ministry na kumbansihin sila kung hindi man, ngunit sa lalong madaling panahon sila ay sumuko pagkatapos ng pagpapayo ay hindi nagtagumpay at ang dalawa ay mawawala ng scot-free sa humigit kumulang kalahating taon. Makalipas ang kalahating taon makakaalis na sila at hindi na muling magkatugma na siyang stunt na kailangang hilahin ni Misaki kasama ang kanyang nakatalagang asawa para makasama niya si Yukari magpakailanman. Gayunpaman nagsimulang umiyak si Yukari matapos marinig ang lahat ng ito na pinagtatalunan na ayaw niyang magpanggap na galit kay Lalina sa loob ng kalahating taon. Ngunit kinumbinsi siya ni Lalina na sumabay sa kanyang plano matapos ang pagpatak ng ilang mga luha sa kanyang sarili na sinasabi kung paano ito tiyak nasasaktan sa kanya, ngunit ang sakit ay balansehin ang lahat ng magagandang alaala na nakuha niya kamakailan. Sinabi niya sa kanya na siya ay nasa tabi ni Yukari kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi nakatalaga sa isa't isa. Pagkatapos binitawan ni Lalina si Yukari sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung paano niya susubukang mahalin ang kanyang susunod na nakatalagang asawa, ngunit ayaw niyang guluhin ang mga simpleng bagay tulad ng paghawak kamay at paghalik, kaya tinanong niya si Yukari kung maaari siyang magsanay sa kanya kung saan ngumiti ito at sumang-ayon. Nagsisimula silang dalawa na mag-ayos at bagamat awkward sa una nagiging singaw ito habang naglalaban ang kanilang mga dila para sa pangangibabaw at ilang segundo na lang ang layo nila mula sa pagtanggal ng damit ng isa't isa. Pagkatapos si Yukari ay nagkakasalungatan tungkol sa kanyang mga damdamin dahil kung ang nararamdaman niya para kay Lalina ay hindi pag-ibig, kung gayon wala siyang ideya kung ano ang tunay na pag-ibig. Nananatiling makapal ang tensyon kahit na nakauwi na sila at nang subukan ni Chisato na dalhin si Yukari sa bridal shoot na nararanasan ni Lalina at Misaki, tumanggi siya at nagpa siyang huwag pumunta na bulok sa kanyang kama. Iyon ay kapag si Yuyusok ay nagpakita sa kanyang lugar na may dalang pasasalamat na regalo mula sa kanyang ama para sa pagdalo sa kasal ni Shoichi at itinanong niya ito sa kanya kung bakit wala siya roon upang suportahan ang dalawang buddies.
Sumagot lang si Yukari na nasaktan niya sina Misaki at Lalina at walang ideya kung paano maging patas sa kanilang dalawa at pagkatapos ay tinanong si Yuyusok kung nagsinungaling na ba siya sa mga tao para sa kapayapaan na pinaninindigan niya. Binigyan siya ni Yuyusok ng reality check at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang magsikap na maging patas kina Lalina at Misaki dahil gusto lang ng dalawang babae na kilalanin siya na sinasabi kung paano kung pareho silang mahal niya magiging kasing dali lang na pasayahin sila gaya ng pananakit sa kanila kaya dapat niyang sundin ang kanyang tunay na nararamdaman. Binibigyan nito ang hindi mapag-aalinlangan ng birhen ng higit na kinakailangang pagpapalakas ng kumpiyansa at lumabas si Yukari sa kanyang silid pinasalamatan si Yuyusok habang sumusugod siya sa photoshoot upang makilala sina Misaki at Lalina. Habang tumatakbo siya iniisip niya kung paano niya minahal si Misaki ngunit minahal din niya si Lalina dahil tinulungan siya ng dalawang babae sa magkaibang yugto ng buhay at hindi makatarungan sa alinman sa kanila na magkaroon ng all or none mindset pagdating sa pagmamahal sa kanila. Samantala sinabi ni Lalina kay Misaki ang tungkol sa kanyang plano na isinara ito sa pagsasabing imposible ito. Nang tanungin siya ni Lalina kung bakit hindi ito posible nananatili siyang walang imak at sinabing hindi niya masabi kay Lalina o Yukari dahil mahal na mahal ni Misaki ang dalawa. Pagkatapos ay sinabi niya na si Lalina ang perpektong asawa para kay Yukari ngunit binabantayan siya ni Lalina at sinabing posibleng hindi iyon ang lawak ng pagmamahal niya kay Yukari at inakusahan si Misaki ng pagsisinungaling na gumawa ng peking ngiti at sinabing kahit na nagsisinungaling siya gagawin niya ito sa katotohanan upang magkasama sina Yukari at Lalina. Pagkatapos si Misaki ay kinuha upang tingnan ang kanyang damit sa kasal at pagkatapos ang dalawa sa kanila ay nagsimulang mag-pose para sa photoshoot na nalulungkot kapag sinabihan ng umiti na parang ang kanilang kataypan ay nakatayo sa tabi nila. Sa sandaling iyon si Yukari ay nagmamadaling pumasok sa bulwagan na iniisip ang buong paraan kung paano niya minahal si Lalina at Misaki at sinabi ni Lalina na hinihintay siya ng mga babae. Sinabi niya kay Misaki na siya ay mukhang napakaganda na nagpatulo ng kanyang mga luha dahil hindi niya alam kung gaano niya gustong marinig ang mga salitang iyon mula kay Yukari. Pagkatapos niyaya siya ni Lalina na magpa-picture sa kanilang dalawa na pumayag naman siya habang iniisip ang hindi tiyak na landas at ang mga interesanteng posibilidad na naghihintay sa kanilang tatlo.